si Levin. Ito yung day 1 namin sa paggawa ng docu. Tungkol sa mga lamang lupa. Gusto namin malaman kung totoo ba sila o totoo ba yung mga kwento ng lolo't lola natin, tsaka kung ano yung mga nagagawa nila. Ayun, ito, papakilala ko kayo sa mga kasama ko. Ayan si Rog, ito si Nikki, tapos si Joyce. Kanina pa kami dito, naghahanap kami ng mga article, ng mga source sa internet tungkol sa mga lamang lupa. Kaso marami na kami nakita, hindi lang namin alam kung totoo ba to. Kaya ayun, ano guys, may isa dito. Totoo na ba yan? Ha? Isang lamang lupa. Masay. Sige. Nasaan na ba yung dala kong bagong Didlicam at Swiss knife? Diyan lang nakapatong na wala na. Yan ang tanong ko sa lahat ng tao sa bahay nung umuwi ako para magbakasyon sa Pilipinas. Ni isa ay walang nakakaalam at hindi rin nila nakita. Samantalang yun lang aming nilagyan. Fairness. Interesting. Yung sabi natin. Tapos, towards the end, nang naikwento ko dito sa aking mga kasamahan sa trabaho, yung mga galing probinsya ay naniniwala na may mga ganitong uri. Samantalang yung mga laking Maynila ay nagsasabing walang ganitong klaseng lamang lupa. Kayo, alam ba ninyo kung may mga elementong nakatira dyan sa tabi-tabi ng bahay ninyo? May question agad. Ito naman, sino madami siya? Pinaglaruan kami ng duwende. May sabing duwendeng super ni ate. Puno sa puso. Ang sapatero at ang duwende. Hindi naman lang nila. Puro duwende. Puro duwendeng kwento mo. Mostly, nung pinasa ko siya, puro siya probinsya. Dito kaya, wala kayo nahanap na dito sa Maynila? Feeling ko kailangan nating magtanong-tanong, mag-interview ba, ganun? Helpful yun. Parang survey, no? Kung maniniwala sila. Kung meron ba dito sa Maynila? Yung lalo na yung mga hindi matatanda. Oo. Kasi yung nakaraan, one time ba yun? Sa bahay, magkaitu-kwento na rin sa bahay na meron daw kami white na, yun nga, duwende. Bakit may black ba? Yun yung tawag white. Hindi ko naman alam. Hindi ko alam kung may black or white. Basta yung white daw na duwende. And then, minsan, dati kasi sa bahay, laging walang tao, laging nasa office, nasa ganyan. Tapos, kapag may pumasok, nung may pumasok, akala nila si kuya. So, sinundan namin. Kaso, walang tao. Alam mo yung parang may kasama ka pero wala, tapos naglalagala siya sa loob ng bahay. Ganun siya. Ganun yung peg nung white duwende. Pero hindi naman sila, wala. Sabi rin sa amin, hindi naman daw masama yung mga ganun kasi duwende. Parang kasi gusto natin malaman kung totoo ba talaga yun. Pero, di ba, hindi naman sila magkakaroon ng concept ng duwende kung wala naman talaga. Sirena! Wala ba nagkaroon ng concept ng sirena? Tsaka di naman magkakaroon ng puti kung walang puti. Ang nabaha akong kapag sa itim ng duwende. Yun yun Makalat yan Black duwende. Black types are fierce warriors. They will keep the victim in their arms until it suffers dearly. It will fight till the end. I will suggest to keep away with these types if you are just beginning. Through practice, you will be able to cope with them. Saka pwede ka palang mamatay. Totoo ba yun? Sabi eh.
Pili ka talaga kailangan Alam natin mo, mag-survey. ang weird lang, no? Ang hirap makahanap ng mga ganyang klaseng article. Minsan kasi yung internet, hindi mo alam kung tama na yung, kung totoo ba yung nandyan. Baka. Mga kayo, ang mga naman mo. Siguro yun na lang yung next plan natin. Mag-interview tayo. Mag-interview tayo, magtanong-tanong tayo. Ano yung tatanong natin sa kanila? Kung totoo ba, kung naniniwala Lalo na sila. Kung, lalo na kung dito sila na tumira for a long time, hindi naman sila nakakauwi ng probinsya. Lalo Kasi- na yung mga taong walang probinsya. Tulad ko, wala akong probinsya. Ako din, kaya nga wala kang idea talaga dito eh, kaya pinush talaga. Oo, pag meron okay ako. na to eh. Pero, may naririnig ako mga ganong kwento. Pero hindi na ako galing probinsya. Kasi sigurado, Ganun, kasi sila, di ba, feeling ko talaga hindi sila naniniwala. sigurado kasi kung sa probinsya tayo pupunta, maraming kwento. Di ba? Very common Pero- na yun sa kanila. Oo, common sa kanila yon. Siguro ang ad nun dito, no, sobra. Sa sobrang busy ng... busy, tapos biglang City, di ba? Oo. Di ba? Weird. So, yun na lang yung next plan natin. Oo. Ang feeling ko. Mag-interview tayo. Pero i-save natin lahat ng research natin para may reference tayo. Ikaw, may alam kang kwento ng ganun. Wala talaga ako alam. Kaya nga interested ako dito sa topic natin sa docu kasi at least yung tanong masasagot. Interested ka? Matatakot ka naman? Right now, at least face our fears, gano'n. Pero nakakatakot, syempre, di ba? Di ba, yung sabi nga sa Ouija? Yung once na, di ba, weird, ooh. O ba tayo, pag-usapan na lang natin sa interview. Oh, sige, sa interview. Okay na tayo. Naniniwala ka ba sa mga lamang lupa? Gusto pa ba yun? Hindi. Meron pa mga ganun? Hindi. Siyempre hindi. Wala na kayanin dito. Hindi. Hindi. Ayan ah. Hindi, pero hindi. Sino kaya? Pwede interview. Iyan Ikaw ang lang. madali. Saan pa ba? Ay, kuya! Ay, ito! Kuya! Ka na yung interview. Pwede dun tayo sa lilim, init. Baka po umitim ka. Loko ka. Ano po yun? Naniniwala po ba kayo sa lamang lupa? Oo naman. Bakit? Bakit po oo? Kasi doon sa probinsya namin, kasi medyo laki ako sa probinsya namin, may mga pinagkikwentuhan doon sa amin na meron daw matanda na nakakatakot. Pero hindi ko pa siya kasi masyadong nakikita. Naririnig ko lang siya sa kwento-kwento. Ano po meron daw? Ano daw, may something na laman lupa daw. Ewan. Mga engkanto ba? Oo, Ganun. parang ganun. Kaya naniniwala ka? Nakita mo na ba yan? Hindi pa. Pero alam ko kung saan lugar yun. Kung nasan siya. So pwede mo kaming... Pero hindi ka pa nakakapunta, pero alam mo. Alam ko yung lugar na yun. So pwede mo po bang ituro or sketch gano'n? Oo, pwede. So matutulungan mo? Sige, okay lang. Saan daw ba? Saan daw Hindi, sabi dulo daw eh. Mukhang dead-end na yan ah. aling Oying. Ayun, wala na yun. Saan? Ayun. Ate, dito po ba nakatira si Aling Oying? Ay, doon no, sa may nakabukas na gate. Tanong ka na lang po. Pwede na po pumasok dyan? Pwede po. Okay lang. Salamat, ate. Thank you po. Salamat po. Salamat, ate, Ito da. Ito. Ito? Ako po. Ako po. Tao po. May tao kaya to? Bukas na. Sige, kato ka. Tao po. Ay, Magandang hapon po. Kayo po ba si Aling Oying po? Ayo. Ay, ano po? Ano paglilipod ko sa inyo? Ako po pala si Nikki po. Si Rog, si Levin, taka si Joyce po. Mga college students po kami at Galing po kaming Maynila. po. May nakapagturo po kasi sa amin po, sa inyo, na makakatulong daw po kayo sa docu na ginagawa namin. Tungkol ba sa ano to? Tungkol po sa mga lamang lupa po. Ay, hindi ako naniniwala dyan eh. Kaya lang, kung
sa karanasan ko, na may nangyari rin sa akin karanasan sa apo ko, eh baka matulungan ko rin kayo. Maaari po ba namin kayo maimbitahan para ma-interview po? Sige, tuloy kayo. Ay, Salamat po. dito na lang po kayo yung sapatos po. Parang wala. Kunti na lang. Ay, okay. So, ito lang dapat. Salamat po. Tuloy kayo, upo kayo. Kala ko na lang mag-record. Sige. Bali, yung sinasabi niyo nga po kanina na may karanasan po kayo tungkol sa apo niyo po, tama po? Oo. Ano pong nangyari po doon? Kasi nung maliit pa siya, 10 years ago, yung ako po, palagi siyang may nakikita sa loob ng bahay. Na nakikita niya yung rocking chair ng lolo niya na gumagalaw. At yung magsasabi siya sa amin, may nakikita raw na gusto makipaglaro sa kanya. Hindi naman namin pinansin, ganun din naman namin nakikita. Ngayon, tumagal, ganun pa rin ang nakikita niya. At saka nagdalawang isip na kami, kasi nagkakasakit na siya, humihina na yung kanyang pagtulog, hindi na siya nakakatulog. At saka madalas, hindi na rin siya nakakakain. Ngayon, nung napag-desisyon na namin na ipatawa siya sa isang albularyo, noon namin nalaman na meron palang 2 laman lupa na gustong makipagkaibigan sa kanya. Isang itim na duwende at saka isang maputi. Yung maputi gusto makipagkaibigan. Ngayon, para malaman namin ang totoo, ganun na nga ang ginawa namin. Pagkatapos, Nasaan na po yung apo niyo po ngayon? wala na sila eh. Dinala na siya sa Maynila ng kanyang mga magulang. Para kung sakali, kasi nawala naman yun, natahimik na rin siya. Ngayon para mawala ng tuluyan, dinala siya na sa Maynila, doon na sila naninirahan. Ngayon, kung gusto nyong malaman pa ang tungkol sa kanya, kung umuulit pa yung kanyang may nakikita pa siya, sasabihin ko na lang doon sa anak ko kung gusto nyo silang ma-interview. Kaya lang, binabalaan ko kayo, baka umulit na naman yun sa kanya. Sige po. Salamat po. Salamat din. Bali, yung kakontakin na lang po namin kayo. Kahit bumalik na lang po kami dito, kung nakausap niyo na po yung anak niyo. Kung gusto nyo pa siya Apo. interviewin. Sabi niyo naman po sa Maynila lang. Maynila. Opo. So, madali na lang po namin puntahan. Salamat po, Aling Oying. Salamat din sa Opo. inyo. Salamat po. Salamat po, Les. Salamat po. Thank you. Kunin na natin yung number. Sige, kunin mo na. Okay na. Sige. Tumo na kami. Ayan, meron na tayong ano. Okay na ba yun, guys? Ano ba? Malapit lang tayo sa Manila, di ba? Yun nga, pero hindi pa rin siya sure. Sana maging okay to. Subukan natin. Sayang naman papunta natin dito. Oo nga. Salamat Sige. po ulit. Okay na? Salamat po ulit! Kakauwi lang namin galing Bulacan. Kakapagod. Ang layo ng biyahe. Ayan. Ito sila. Papahinga. Pero masaya kasi may subject na kami. Pero kaadto ko yan. Ay. Finally, nakahanap na kami ng subject. And sana pumayag yung anak niya na puntahan namin. Pero hindi kayo natakot sa sinabi ni Aling Oying kanina. Yung dulo. Oo. Ano kaya yun? Sige, Frank. Gusto niya ba tayong patuloyin? Pinag-iingat niya tayo eh. Siguro naman. Kaya binibiro lang niya tayo. Maano, joke lang. Ano sa bagay?
Baka totoo naman yung sinabi niya eh. Eh di hintayin na lang natin. Tatawag naman siya, di ba? Pagka pumayag na yung anak niya. Oo, yun naman yung sabi niya. Pati kung hindi naman siya tumawag, tayo na lang tumawag. So tuloy na talaga itong docu natin na to. Andito na eh. Sayang pa masahe, sayang. Nag-effort na rin naman tayo pumunta dun eh, no? Yaman. Pero nakakaba. Hindi ba kami nakabahan? Tulong na lang kayo, hindi pa kayo kakabahan. Ako nakakatakot. Pero sige, tuloy na natin ito. Diyan na eh. Game. Tara, pahinga muna tayo. Night. Alright. Ay. Good night. Papahinga muna kami. Naghintay na lang kami ng tawag. Night. After nung interview namin kay Aling Oying, ano ba, to, isang araw kaming naghihintay ng tawag kung pwede na ba talagang, ma-interview. Ko alam kung ano nang nangyari. Regina na bang sabi? Sabi, tatawag daw. Oo. Hanggang ngayon wala pa rin. Yun. So, baka, ko alam. Mag-change ba tayo ng topic o push na to? Maghintay muna tayo ng tawag. Tsaka, kailangan natin syempre sila Nikki tsaka si Devin mag-decide. Asan ba yung dalawa? Umalis muna kasi nga wala pa namang tawag. May nasikaso muna sila. Di ba yun yung malang nagluto? Hindi ba nagpaalam sa'yo? Hindi. Baka nag-date. He. Ayun, so... Isang araw ng paghihintay muna. Yes, isang araw ng Sana bukas paghihintay tumawag muna. na. Kaya mamaya. Oo, para hindi naman sayang. Pero kahit okay lang naman, mukhang kasing interesting naman yung nila, no? Oo, Kwento. tsaka mukhang okay naman. Pwede naman. Sana lang may mapala tayo. Tama, sana lang. Sayang yun rin yung pamasahe natin, di ba? Effort. O, sige na, bye-bye. Maghintay muna kami ng tawag. Ayan po. Tumawag na po si Aling Oying. Sana po maganda pong resulta sa wakas. Man. Ano na? Maig na yung app niya. Totoo? O, dito wagin mo na yung dalawa. Saan ba? Wala pa rin ba? Di sana apat tayo natutulog ngayon, di ba? Wala, syempre, wala. Alam ko kasi nasa baba lang. Meron ba guys? Opo! Guys, ano? Magandang araw. Kayo po ba si Aling Esther? Kami po yung mga nag-interview nung Okay ba yung sinasabi ni nanay na mag-interview sa docu ba? Opo. Sige, pasok kayo. Pero bakit? Ay, po sa docu po eh. Kasi. Sige, pasok kayo. Salamat po. Sige na, pasok kayo. Pasok kayo ng mga chinelas sa tapos. Salamat. Wala. Bakit naman ang bahay niyo? Baka ng bahay nila. Sige po muna kayo dyan. Sige ba nang maiinom? Ay, hindi. Sige po. Wag na po. Sige po. Sensya na kayo, maingay yung aso namin. Alam po. Ano ba yung kailangan niyo daw na malaman? Yung tungkol daw po sa anak niyo. Ako wala siya. Paano yun? Okay lang ba? Okay lang po kahit kwento na lang po kayo ng mga yung nangyari po. Apo. Sana ko. Parang wala naman kasi.
Ikwento ko pa ba? Kasi tapos naman na yun. Kwento niyo na lang po para Saan niyo gusto magsimula? yung pinakasimula po nung nangyari po yung sa kaso niya. Kung paano nyo po napansin? Ganito kasi yun, nung 5 taon yung anak ko, ang naalala ko lang, tuwing nakikita namin siya naglalaro, para siyang may laging kausap. Tapos nagulat na lang kami nung asawa ko na lagi siyang may bagong laruan, hindi na namin siya nabibilhan. Tapos nung lumaon na medyo nag-aalala na kami, syempre, dahil baka may sakit yung anak ko, syempre nakasap yung sarili niya, pina-check up namin sa doktor. Sabi naman ng doktor, bata malikot lang yung isip, malikot yung utak. So baka nga talagang nag-i-imagine lang siya, kumbaga. So, hinayaan na namin kasi akala namin normal lang. Lumaon na nung medyo tumanda na siya. Tama ko, pero parang lalong lumala na minsan hindi siya nalabas ng kwarto. Minsan nag-isa siya nagkasalita. Kahit tinatanong ko siya, hindi niya ako nakausap. Parang hindi siya yung anak ko kung minsan. Parang kinakabahan na rin ako kasi tinatanong ko rin naman yung nanay ko, ano po bang nangyayari? Sabi ng nanay ko, kailangan nila magdasal. Siyempre, bilang reliyosa naman yung pamilya namin, naman sa dasal. Kaso kahit na, biro yung linggo-linggo naman kami nagsisimba. Nag-rosaryo kami ng sabay-sabay tuwing gabi. Pero parang wala naman nangyayari doon sa ano ko. Ganun pa din. Sabi ko, baka naman meron ng problema yung anak ko. Hindi ko alam kasi probinsya yun. Hindi nyo rin masasabi, di ba? Hanggang sa nung namatay yung asawa ko, doon na lalong lumala lahat. Na parang kuminsan may marinig ka na kalabog sa kwarto niya. Pero pagdating ko doon, titingnan ko siya, wala naman siya ibang kasama. Siya lang mag-isa, tapos naglalaro siya doon sa sahig. Mukha naman siyang masaya. Pero pag nung narinig ko yung ingay, akala ko parang may nagarambulan doon sa loob. Kaya akala ko may kasama siya, pero wala naman. Sabi ko sa nanay ko, patingnan namin sa albularyo. Sabi nga niya, hindi ba masama yun? Kasi nga, relihiyosa siya sabi ko, wala namang masama siguro kung papatingnan natin. Kaya nagpunta kami doon sa albularyo, doon sa probinsya, sa Bulacan. Tapos sabi ng albularyo, meron daw nakakalaro na puting lupa ba yun? Kung duwende ba o ano, basta may isang puti at merong isang itim daw. Na hindi ko naman alam kung ano. Basta ang ginawa niya, natatandaan ko, tubig. Tapos may kandila siyang ginamit. So sa kandila, parang may lumitaw nga na parang figure ng, sabi niya, duwende daw yun. Hindi ko na masyadong maalala kasi 10 taon ako nakalipas. Pero nga, may isang itim na duwende daw at isang puti. Na itong itim na duwende daw, gusto makipaglaro sa kanya. Pati yung puti. Kaso nga, dahil ng itim na duwende, masama daw yung gusto sa anak ko. Kaya minsan, yung anak ko pala, kaya pag mag-isa siya, balisa, malungkot, di ko alam kung ano naramdaman niya. Ito naman daw puti, na parang gusto siyang ipagtanggol na sa itim. Kasi yun nga, ang nangyayari, wala din. Kasi, ang sabi ng albularyo, pagkakatanda ko, mas malakas daw yung pwersa ng itim na duwende kasi dun sa puti. Kaya sabi ko dun sa nanay ko, bilang mag-isa na nga rin lang din ako, at kami dalawa lang magkasama sa buhay, sabi ko, lumipat na kami dito sa Maynila, baka sakali, na sa suggestion na rin ng albularyo, pag lumayo kami dun sa lugar namin, lumayo na din yung duwende na yun. Ayun, buti naman, nung pumunta kami dito, dumating kami, dito kami tumira, mukhang naging okay naman yung anak ko. Mukhang wala naman hindi na siya nasundan ng duwende. Yun nga lang, hindi pa rin siya nakipagkaibigan talaga. Siguro ganyan lang talaga yung anak ko. Mga gano'n na po kayo katagal dito sa Maynila? Siguro mga 5 taon na din. So far naman sa 5 taon na yun, mukhang okay naman na yung anak ko. Siguro talagang wala ganyan na po lang siya. yung mga nakakasama. Diyan na yata siya. Kasi wala lang kasi yun May mabukas ang gate Siya na nga. Uy. Teka, sige. Sakto, pwede natin siyang kahit saglit lang. Kung papayag naman. Pagpaalaman natin sa mama niya. Aling Esther, maaari po ba namin siyang
Sila pala yung mga interview nila yung lola mo nung nakaraang araw. Pinapunta dito. Okay lang ba sa'yo? Interview ka nila? Para, sige. Ha? Sigurado ka? Bakit? Ano pa? Magbihis ka muna kaya. May mga tatanong sila sa'yo eh. Magbihis ka kaya muna. Huwag na. Okay na to na. Sige. Ito. Ano mo na yung bag mo? Ayun. Ano ang pangalan mo? Ano pangalan mo, anak? Bakit kailangan ko? Kailangan kasi malaman Kasi yung siya mahihain lang talaga siya. Sabi sa inyo, hindi talaga siya nakikipagkaibigan eh. 15 na lang. 15 na po. Ayun po yung So, tawag. ilang taon ka na? 15 po. Kamusta ka naman sa school? Okay naman po. Pero mahirap sa school. Pero maganda. Marami kang friends, ganyan. Marami kang kaibigan. Wala. Hindi. Pero mababait yung ibang klase. Pero iba yun. Kasi Hindi. kakalipat lang yun ang eskwelahan. Okay po. Kasi first year siya eh. Tapos, Mahihain talaga itong anak ko. Pasensya na. Okay lang ba talaga sa'yo? Kumusta ka naman sa school? Nag-excel ka ba? hindi. Marami naman pinapagawa sa aming activities yung teacher. Pero, ayun, magaling naman ako. Pero, sabi nga ng mga kaklase ko, hindi daw ako magaling. Pero, ewan ko sa kanila. Pero, ayun. Anong kadalasang ginagawa mo dito sa bahay pag nandito ka lang? Naglalaro ako. Pero hindi na yung larong pambata. Sanay kasi ito lagi maglaro mag-isa. Tsaka mahilig din akong yung magbasa ng ng mga libro namin. Marami kami libro sa Lagi siya nagpapabili ng libro sa akin. Pinumaras kami. Ano po yun, sa SM marami. Tsaka yung mga murang libro. Ano kayo mga paborito mong libro, anak? Meron yung yung binili mo sa akin libro na isa. Yung may imaginary friends. Ang ganda yun eh. Ang gusto na kasi mga ganun talaga. Yung, alam niyo rin yung, nanonood din ako nun yung sa Cartoon Networks. Yung kay Blue. Kilala mo si Blue? Yung kulay blue, parang ganun siyang cartoon. Cute na. So, may friend ka ba na pwede mo ma-share sa amin? May, meron sa classroom, na, may isa kong kaibigan doon. Pero mabait siya, pero hindi ko alam kung kaibigan din niya yung turing. Kakilala yung kaibigan mo, anak? Si Perry, yung katabi ko lagi. Kasi di ba may ingay yung mga katabi ko nung lalaki doon sa unahang kabilang row. Tapos pinalipat ako doon sa kabila kasi nandun si Perry. Kasi mabait yun. Babae kasi yun. Kasi Nagtabi ka ba doon sa upuan mo? Oo. Yung nandito sa kabila. Si Perry yun. Mag-iba ba kayo ng sitting arrangement? Di ba nasa dulo ka ng classroom? Hindi. Pinalipat na nga ako doon sa kabila. Pinalipat na ako. Okay. Okay ka lang? Okay. Okay lang ba na ituloy natin ito? Kasi galing siya ng Ah. school eh. Tapos maputik pa yung sapatos ko kanina. Mainit ba sa labas? Mainit. Basang-basa ka nga ng pawis eh. Ah, Kasi mag-bis ka muna. Mag-bis ka kaya muna. Pwede naman balikan Ah, sige diba? po. Gusto mo Opo. mag-bis muna. sige po. Sige. Bis ka muna. Tapos, balik na lang kami. Or what? Yung bag mo, oh. Aling Esther, ganun talaga siya. Yung mga Oo, yung kilos anak, niya. yung anak ko na yun, ganun talaga siya. Kasi nga, lumaki yan na mag-isa lang, walang kapatid. Tapos, dahil na sa mga nangyari siguro dati. Sa probinsya kasi, wala siyang talaga nakakalaro eh. Kaya, hanggang dumating siya dito sa Maynila, wala pa rin talaga siyang nagiging kalaro. Hanggang sa lumaki siya, loner na talaga. Kaya nagulat ako kanina, meron pala siyang kaibigan sa eskwela. Nakakatuwa rin naman. At least, di ba, talagang kampante ako na okay na siya. Paano po pag nagtatrabaho po kayo, naiiwan po siya mag-isa dito? Minsan kapag nag-overtime ako, na mag-isa siya dito, iniwan ko siya ng pagkain. Pero kadalasan naman, pag umuwi siya, nandito na ako sa bahay. Kaya ngayon, hindi
ko siya iniiwanan mag-isa talaga kasi nga ayoko naman na laging maramdaman ng anak ko na mag-isa siya. Kaming dalawa na lang kasama. So, lagi po ba kayo nagkakaroon ng parang ganito pong usapan na katulad po niyan, si Perry po? Actually, hindi. Kaya nga maganda nga na naitanong nyo kanina kung wala siyang computer. Kasi karaniwan, pag dito sa bahay, dito na yan sa kwarto, magpa-computer o kaya magbabasa yung mga hilig nga yan ni bro. Eh ako naman, abala ako sa paglilinis. Isa nag-uwi rin kasi ako ng trabaho. Kaya hindi ko siya nakakakwentuhan ng madalas. Pero kapag naman may mga program sa school, halimbawa, napupunta naman ako. Yun nga lang, nakikita ko na talagang wala siyang nakakalarong kaklase. So, bali, sa ngayon po siguro, yun na lang po muna. So, hindi ko po alam kung baka po bukas po or sa susunod na araw, babalik po kami. Sige, wala namang problema dun. Ang worry ko lang kanina ay kung yung anak ko magiging komportable na may ibang tao dito sa bahay. Eh mukha namang masaya nga siya nakita yung may ibang tao. Walang problema. Basta sabihan niyo lang ako. Thank you Salamat po. po talaga. Thank you po. Okay, walang problema. O, nandiyan na pala. So, bang mapagkwentuhan muna dito? Kain na lang ako. Sige, sige. Ayaw ko na. Sige, kain ka muna dyan. Sige po. Mauna na po kami. Sige, sige. Sige po. Salamat po, Aling Esther. Walang ano man. Sa ulitin ko lang. Bye-bye po. Salamat po. Sige, ingat kayo. Salamat po. Sige. Ingat. Ano? Uy, tama na panunod ng scandal. Uy, masyado ka nang makasalanan. Nanonood ako ng clips ng bata. Malalaman ka pa ba dyan? Baka namang normal yung bata. Kaya nga tinigil yung video kanina, yung interview. Eh, mapapala ba tayo dun sa batang yun? Alam mo eh. Mukha namang hindi totoo yung sinasabi. Tignan mo, Ano ba yun? tingnan nyo yung video. Ang Yan bastos. hindi ano ah. Ay, Ano ba yan? Ano ba? Sino ba yan? Tignan nyo si Tintin. Oo. Ito yung video natin kanina. Oo. Tignan nyo kasi yung mata niya, tignan nyo. Ilan, zoom ko ah. Mm. Panoorin nyo maigi. Oo. Ano naman? Wala naman eh. Papa. Hindi nyo ba napapansin yung, tingnan nyo ah. Ako. Sa pa nga. Ito oh. Tumitingin siya doon. Oo, ano naman? Karang. Ano naman tutumingin siya doon? Eh, ba't siya titingin doon? Ano na yun? Yung nanay niya, katabi niya. Ando tayo lahat sa harap. Tapos, sabi niya, ano ibig sabihin nun? Matata eh? Baka totoo nga. Tigilan nyo nga. Tignan, Feeling ko totoo. Pero baka hindi. May papapala pa ba tayo dyan? Tulog na lang tayo. Ano? Ayaw niyo magpalit ng topic. meron talaga. Maniwala kayo na. Tuloy-tuloy eh. Tuloy ba? Oo, i-play mo ulit. Play mo ulit. Meron nga kasi, basta meron. Ayan oh. Isa pa. Oh, explain nyo nga sa akin yan. Balik na lang tayo dun bukas. Hindi, pakita natin to sa mama niya. Oo. Tanong Sige, natin. pakita natin. Nadali natin dun bukas. Sa ngayon, pahinga muna tayo. Lipat mo sa tablet yan ah. Okay. Pero nakita niya, di ba? Nakita mo, di ba? Siguro makukonvince Ano? ako kung sasabihin ng nanay. Oo. Oo. Yun na Kailangan yun. confirm natin dun sa nanay. Yun. Kapag sinabi ng nanay na okay, tsaka ako maniniwala. Oo. Pero kung yan lang, Baka tayo lang kasi. baka masyado lang natin binibigyan ng meaning yung mga Oo. Basta, ilipat mo yan sa tablet para madala natin bukas.
Pahinga muna tayo. Nantok na ako eh. Pero sure ako dito. Hey, Esther! Oh. Ay, balik kayo. Hindi niyo ako sinabihan na. Eh, papapatawag ko kasi kami sa inyo. Pasok muna kayo sa bahay. Dali, dali. Talagang ano tayo? Sige, pasok. Dito na lang, dito na lang. Ano ba na parang mamadali kayo, parang... Ano bang nangyari? May naging problema ba kayo? Kasi po, ito po, panoorin niyo po to. Panoorin niyo pong mabuti, tapos obserbahan niyo po. Ito yung interview namin nung karaang araw, no? Apo. Si Tintin lang po yung pansinin niya. Wala po ba kayo napapansin kakaiba? Okay naman siya. Masaya nga naman ako dito eh, diba? Tuwa nga ako. Try mo ulitin. Ito po. Gusto mo ka? Yan po. Eh. Wala pa rin po ba? Oh, bakit? Kasi po, meron siyang okay naman tinitignan siya sa gilid na kwarto. Eh, hindi talagang ganyan lang yung anak ko. Eh, parang feeling po kasi namin baka kailangan siyang... Karaniwan kapag kinakausap ko kasi siya, di talaga siya tumitingin sa mata. Kasi nga mahihain eh. May tumitingin po kasi siya sa gilid, tapos parang may tinitingnan siya, tapos parang natatakot siya. Baka nag-iisip lang. Tapos po, di ba yung pagbaba niya, parang, Okay naman siya dito. Hindi mo ba natin siya kailangan obserbahan? Bakit obserbahan yung anak ko? Wala namang problema. eh kasi parang balisa siya na May kakaiba po, may kakaiba dun sa... Walang kakaiba sa anak ko. Meron po parang tumitingin talaga siya sa gilid, tapos parang ayaw niya talaga, Ayaw lang talaga siya. Wala. Sigurado ako okay lang siya. Mas kilala ko ang anak ko. Okay? Sigurado po ba kayo na Wala na talaga. Bakit? Sigurado ako. Okay? Siguro kayo lang yan dahil, syempre iniisip nyo meron eh. Sigurado akong wala na. Okay na yan. Kasi po yung mata niya gagano. Hindi. Walang problema sa anak ko. Siguro kayo may problema. May tanong pa ba kayo? Ayan lang po muna sana po. Pasensya na po. Nandiyan na po. Sige. Tatawag na nga po kami ulit. Salamat po. ano? Hindi ba sa nakita natin? Sige po, sige po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Hindi niya ba napansin? Bakit hindi niya napansin? Perry. Nung sinabi niya yung salitang Perry. Tapos yung yung gaganon-ganon yung mata niya. Pero, kumbensili na niya na wala eh. Siyempre, anak niya. Paprotektahan Tsaka niya. sabi rin ng nanay niya, hindi rin naman sila masyadong nag-uusap ng ganun. Kaya na natin doon. Hindi kasi pinapaniwala ni Aling Esther yung mga ganun. Ano? Tara na. Wala naman eh. Di naman naniniwala si Aling Esther dun sa video yung pinakita natin. Kala ko pa naman meron. Meron yun. Ba't sabi niya wala? Tara, hanap na lang tayo ng ibang topic. Wala naman tayo mapapala dito. Hindi. Suko agad? Bukas. Balik tayo. Sayang yung Ayun na yun. Mabalik tayo bukas. Oo. Ano pag wala pa din? Meron yan. Ay, nakita na tayo, di ba? Ano sasabihin natin kay Aling Esther? Na meron talaga. Hindi. Interview lang ulit. Sabihin natin, huling interview na. Last na, ganun. Mas na na-interview. So, kung tomorrow wala, Pwede, doon tayo mag-settle sa maghanap tayo ng next topic. Kung wala talaga. So, mabalik tayo bukas. Kapag tayo bukas. Na oras? Same time. Mabalik tayo bukas. Sige. Meron yun. Pahinga mo na. So, hi, Tinti. Hi, T. Kilala mo pa kami? Naalala naman pa kami ganyan. Kamusta ka naman? Okay naman po. Sa school?
Mga friends mo. Ganun pa rin po. Si Perry? Perry. Si Perry, kamusta naman siya? Okay naman po si Perry. Mabait naman po siya sa akin. Lagi kayong magkasama. Opo. Okay ka lang ba? Opo. Magkwento ka naman tungkol kay Perry. Ano? Mabait yun. Pero lagi ko siyang kasama. Nakakalaro ko siya lagi. Tapos, sinasamahan niya ako sa school. Kaibigan ko siya sa school. Matagal na kayong magkaibigan? Kwento mo paano kayo naging magkaibigan? Ano kasi yun? Dati pa yun. Pag lalaro ako sa bahay namin dati. Lakay niyo dati? Ay, ano din, lumipat din kasi, bagong lumipat din kasi sila sa So, si Perry, kasama mo na noon pa sa Bulacan? Oo. Opo. Tapos sabay kayong lumipat dito sa Maynila? Nauna po kaming lumipat, tapos sumunod din po sila. Saan nakatira si Perry? Ano lang po, malapit lang po dito sa amin. Meron po kasi dito, may mga bahay dito sa likod. Nagpupunta siya dito? Pumupunta po siya lang dito. Nakakalaro. Ngayon, nasan siya? Kalalabas lang po niya kanina. Bago kami dumating? Baka po dumating na si Mama. Sige. Salamat. Okay ka lang ba talaga? Okay. Aalis na tayo. Oo. Salamat. Babay ka na kami sa ibang araw. Sasabihan na lang namin yung mama. Kamusta mo na lang kami kay Perry, ha? Sabihin mo, pagbalik namin, gusto namin siyang makita, gano'n, makausap. Ha? Salamat. Sige. Bye. Ayan po, nag-text po si Aling Esther. Sabi po niya, kailangan nating mag-usap, magkita tayo, ayoko nang may camera. Hindi po namin alam kung positive po ba yung sasabihin niya or negative. Basta po, kailangan na po namin pumunta ngayon. Ayun. So, kahapon nga, nag-text si Aling Esther dahil gusto niya makipagkita. Dahil nalaman niya nga na-interview namin si Tintin na kami lang at wala siya. Galit si Aling Esther dahil yun nga, na parang na-invade namin yung privacy ng bata. At merong mga nangyari daw dun sa bata after that. Nagkulong daw sa kwarto at yun. Galit sa Aling Esther, sabi niya, ano daw, di na daw siya makikipagtulungan sa amin about this documentary kasi ayun na nga. Dalawang araw nang hindi nagte-text si Aling Esther. Mukhang wala na nga kaming pag-asa. Hindi na namin alam kung anong gagawin, pero naghahanap na rin kami ng ibang topic. Di ba, Joyce? Oo. Wala na kaming magawa. Tulog na lang. Kain tayo. Alas 5 ng umaga. Ginising ako ni Rog. Tumatawag daw si Aling Esther. Hindi ko alam kung tungkol saan. After 3 days, ngayon pa lang siya tumawag. And
Lex, nawawala daw si Tintin. Ha? Nawawala si Tintin. Nagpapatulong sa Aling Esther. Paano nangyari yun? Tumayo na kayo dyan. Tulungan natin si Aling Esther na Nick. nawawala si Tintin. Wala daw si Na Tintin. kayo. Mabihis na. Dali. Huwag na kayo maligo. Tara na. Tara na. Tara Ano? na. Anong oras na? Las 5 pa lang. Tara na. Nahanap niyo na po ba sa buong bahay? Sinubukan ko naman, pero isang oras na ako naghahanap, hindi ko pa rin siya nakikita. Kailan niyo po nalaman na nawawala siya? Kanina umaga, dapat gigisingin ko na siya kasi papasok ko siya ng eskwelahan. Pag-akyat ko, pagtingin sa kwarto niya sobrang gulo. Gusto niyo tingnan niyo ngayon. Tara guys! Tara! Bakit yan sa agad? Saan dito, Aling Esther? Diyan sa kaliwa. Ito ba? Ito po? Oo. Oh my God. Bakit po ganito kagulo yung kwarto? Hindi ko alam. Wala siya. Baka nasa baba. Tingnan natin sa baba. Nasa baba. Bilisan mo. Kusina. Aling Esther, saan yung ilaw dito? Ayan. Ito. Kaninong kwarto to, Aling Esther? Hindi ko alam kung bakit bukas ang ilaw dyan. Ha? Kung alam ko, pinatay ko to kanina eh. Kaninong kwarto to, Aling Esther? Hindi mo lang gumagamit nito eh. Wala. Wala dito. Ito po ba yung ilaw dito? Umikot yan. Dito din sa ilalim, wala naman. Dito ba? Levin! Dito. Pwede mabuksan to, Aling Esther? Sige. Ano po ba Pinatay ko dyan kanina pero wala. Pwede mo mabuksan yung mga ilaw, Aling Esther? Yan, pinutin mo yan. Ano to, Aling Esther? Ano po ba to? Bodega ba yan? Bodega, pero tinignan ko na kanina dyan, wala siya dyan eh. Pasukin mo. Ikaw na lang. May... Ito pala may ilaw. Aling Esther, wala naman dito eh. Hindi po yung ibang kwarto sa taas. Wala? Patayin mo yung ilaw. Aling Esther, nagtanong na ba kayo sa mga kapitbahay? Oo, ihanap ko na nga siya. Wala ba sa labas? Hindi ko to. Sa likod. Sa likod? Tara. Tingin niyo po ba kayo sa likod? Wala, yung aso ko lang yung nandun eh. Sandali lang po ah. Ano, tingnan mo dyan. Wala. Wala. Ano po yung taas na yon? Lagyan lang yan ng mga lumang gamit. Posible po kayong nandyan siya? Hindi naman makakit yung anak ko eh. Tin! Tin! Hindi ko na alam yung gagawin ko. Tulungan niyo ako. Tin! Yung anak ko. Tara, pasok na tayo sa loob. Naman kasi siya mawawala. Wala. Ang gagawin natin? Ilagay niyo saan nagpunta. Paano po yun? Gusto niyo po ba? Saan kaya natin siya hahanapin? Paano to? Kailangan... Tulungan niyo ako. Hindi ko na alam kung nasan yung anak ko. Wala ba siyang nasabi, Aling Esther? Kung Kagabi, bago kayo matulog. baka may gagawin sa school na kailangan maaga sa eskwelahan. Kagabi, ganun pa rin. Kagaya ng dati. Maingay yung kwarto niya. Tapos bigla nung bubuksan ko na yung pinto, tahimik. Baka Kaya naman umaga. nagalit sa inyo. Wala naman kayong tampuhan. Naglalas. Wala, tsaka hindi ganun yung anak ko. Saan tinahanapin si Tintin? Nagulat po kami sa tawag niyo. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaya yung tinawagan ko eh. Ganito na lang, bumalik tayo sa ibang araw, tapos subukan nating hanapin sa ibang lugar. Ano ba yung mga posibleng lugar na puntahan niya? Opo, ano po ba yung... Sa eskwelahan? Maalis po ba siya? Eskwelahan. Yung bahay ni Perry, saan ba yun? Baka nandun siya. Hindi ko makilala si Terry.
Saan po ba nag-aaral si O, ganito na Tintin lang. para Tayo sa mapuntahan eskwelahan. natin? O kaya, Imposible namang nasa eskwelahan yun kasi dito yung gamit niya. Dito lahat ang uniforme niya. Hindi wala nga pamasahe yung batang yun eh. tsaka di ba po may service yun? Tsaka dapat nakita ko siya lumabas kanina ng bahay. Dahil ako yung unang-unang gumigising sa umaga. Kaya nagulat ako pagkagising ko wala na siya sa kwarto niya. Hanapin na lang natin si Tintin sa mga posibleng lugar na pwede niya Malay niya puntahan. nandyan lang, naglalakad-lakad, nagpapahangin. Kaso, ang aga naman Hindi naman para pumasok. maglakad. Hindi nag-exercise. 2 lugar pa lang napuntahan niya. Saan? Dito, sa Maynila, tsaka sa Bulacan, doon na kami nanggaling dati. Pero, hindi niya alam pumunta doon. Tsaka napakalayo nun. Aling Esther dito, di ba? Kabahan ako. Hindi kaya, Ano po? hindi ko tuba ko doon sa Perry na yan, no? Nakita nyo na ba yun, Aling Esther? Hindi ko siya kilala. Pero sabi niya taga dito daw siya tapos kasama niya daw siya sa Opo. Bulacan. Pero wala namang siyang kalarong Perry sa Bulacan. Sabi niya, At wala rin siyang- lumipat daw po kayo dito. Kasama niyo na Perry. daw siya. Wala kami kasama nung lumipat. Wala nga siyang kalaro sa kapitbahay dito eh. At wala akong naririnig na Perry. Una ko narinig yung pangalan na yun nung in-interview niya siya nung una niya pumunta dito. Pero, matapos ng araw na yun, hindi niya na ulit nabanggit si Perry. Sabi niya din po nung araw na yon, Nagpupunta dito si Perry. Naglalakad kakaalis sila. lang din ni Perry. Wala pang pumapasok na bata dito sa bahay namin bukod kay Tintin. Guys, iba na to. Makatama nga yung kutob ko. Hindi kaya... Guys, ba't Pero naman sa hindi. ibang araw? Pero paano na si Tintin? Hindi ba siya hanapin? Papuntahan namin kayo, hanapin namin siya sa mga posibleng lugar na pupuntahan niya. Malapit dito sa bahay niyo. Dito lang kayo. Babalikan namin kayo. Kontakin namin kayo agad. Sige. Sa Pero, ngayon, pwede bang sabihan niyo ako agad kung halimbawa makakahanap kayo ng detalye? Oo naman po, ganun din dapat po kayo sa amin. kung may bago kayo makita dito. Kung kailangan niyo siyang punta sa eskwelahan, ano yung eskwela niya sa kabilang kanto? Sige po, Sa pagtatanong namin po. Malapit Elementary lang. school, pagtanong-tanong niyo lang sa labas. Sige po. Pagtanong nyo na lang din po sa mga kapitbahay kung nakikita nilang may Nakita po nilang pumupunta lumabas. sila dito na yung Ako na yun yung kanina Perry. eh, pero wala talaga. Baka Yung sa tapat po ba kilala ng nila. E. Fernando, yung high school doon? Ano? Yun? Yung high school po ba doon sa tapat ng E. Fernando? Oo. Sige po, babalik po kami sa ibang araw. Hanapin namin si Tintin. Sa ngayon, kumalma muna po kayo. Gagawa po namin ng paraan. Pero paano pag gumabi na at wala pa rin yung anak ko? Gagawin po namin yung makakaya namin na mahanap Try din siya. natin sabihin sa polis. Sige. Pero wag. Huwag kayong humarap ng polis. Basta po, hanapin namin siya. Itong buong araw na to. Babalikan po namin kayo. Huwag niyo muna ipagsasabi kahit kanino na nawawala yung anak ko. Opo. Sige Sa po. atin lang to. Opo. Huwag niyo sabihin kay nanay. Alam ko meron kayong contact sa kanya. Mag-aalala yun. Opo. Mauna naman na po Pasensya kami na sa abala. Opo. Sige po. Tulungan namin kayo. Tara na. Tara. Hanapin natin. Tatawagan po namin kayo Mag-ingat agad. po kayo, Aling. Sige, salamat. Aling Esther. Aling Esther. Aling Esther. Doon, dilim. Kasi. Aling Esther. Padilim, pero nga flashlight. Tingnan lang tayo sa bato. Okay na mag-hawak ng pinta. Yung isa pa dyan nilagay sa bag mo, Levin. Ba't ano itong bato? Ang gulo ng bahay, guys. Wala ba silang kuryente? Ano nangyari? Wala kuryente? Ang gulo. Ba't ang gulo? Biket. Aling Esther? Esther. Hanapin niyo yung switch ng ilaw. Nasaan ba? Basta pindutan. Asan? Gusto niyo kita ko sa taas? Tingnan ko sa kwarto. Sige, tingnan mo. Wait lang. Kasi natin to. Ano ba?
Bakit yung electric fan? Grabe. Guys! Oh! Guys! Oh! Ando si Aling Esther sa taas. Ha? Bilisan nyo. Parang ito nilagay niya. Paano lagay? Nandiyan si Tintin? Hindi ko kaya. Ewan. Ni Esther? Sige, pasok. Saan po yung ilaw? Gusto na po kayo, Aling Esther. Ginawa po namin lahat. Hindi po namin hanap si Tintin. Wala pa rin pong balita. Sige, pero Pasukan natin to. Galawin. Sino po? Sino po? Sino po sila? Sino May po iba po kayo magagalit? kasama dito? Karamdam ko talaga tama na. Nangyari na naman. Pagaya na nangyayari dati. Akala ko hindi na nila kami nasundan. Kaya nga nilipad ko na ng lugar yung anak ko para hindi mapayapa na yung buhay namin. Pero mali pala. Simula nung araw na na-interview niya siya, doon lumala lahat. Nung una okay po eh, kaya akala ko wala na. Akala ko normal lang na walang kaibigan yung anak ko, na lagi siyang mag-isa, na lagi may ingay sa kwarto niya kahit isa siya. Akala ko okay lang yun, hindi ko na pinansin, pero simula nung araw na interview niyo siya, naramdam ko nagalit sila. Sila? Sila? Alala niyo na kinuwento ko siya sa inyo nung bata pa siya. Kung sinabi ko na kapag naglalaro siya nung bata siya, nagsasanta siya mag-isa, may kinakausap siya, may mga bago siyang laruan. Bakit naman po sila mag-isa? Ayaw nila na mayroong naging ibang kaibigan yung anak ko. Ayaw nila na may ibang nagpapasaya sa anak ko. Kaya siya naging kaibigan. Sino po sila? Yung mga kalaro niya nung bata siya. Bakit naman po sila magagalit? Hindi sila mga normal na tao. Naniniwala ba kayo sa engkanto? Sa mga duwende? Sa mga lamang lupa? Yun ang kaibigan ng anak ko. So, si Perry. Siguro si Pere isa sa mga yun. Kaya kahit kailan hindi ko siya nakita. Ngayon, naalala niyo na pinakita niyo sa akin yung video niyo kung saan sabi niya na yung anak ko mukhang may kausap. Siguro ngayon yun. Nagsisi ako kung bakit hindi ko pa tinanggap yung katotohanan na baka nga sumunod sila sa amin. Ngayon, hindi ko na alam kung saan hanapin yung anak ko. Tulog yung telepono. Coach. Saan po yung telepono? Kinita ko. Sinigot ni Mami? Sinigot ni Mami?
Aling Esther. Sino? Aling ko. Si nanay? Nay? Nandiyan si Tintin? Nandito si Tintin sa Bulacan. Kailan pa po siya nandyan, Nay? Ano na po? Sige po, huwag yung papaalis ng anak ko, ha? Babantayan niyo po siya maigi. Pupunta na po kami dyan ngayon din. Sa Bulacan? Sige po. Ano na bang dapat nating gawin? Aling Esther, feeling namin kailangan siyang obserbahan. Pero feeling ko, kailangan niya naman magpahinga, Aling Esther. Aling Esther, kasapin na lang po namin kayo sa labas. Samahan mo muna. Ito muna kayo. Aling Esther, feeling namin kailangan obserbahan si Tintin. Kung nakita ba yung tsura niya ngayon? Ang laki ng pinayat ng anak ko. Tsaka sobra pong iba to. Parang gagawin natin. Maglalagay po tayo ng camera sa kwarto. Yun po yung napag-usapan namin na naglagay po ng camera para obserbahan po siya kahit isang gabi or isang buong gabi. Malaman natin kung ano yung Tapos parang Ano kung lalong magalit yung mga... di po niya alam to. Kaya nga po kayo yung kinausap namin nung hindi siya kasama ngayon. Paano kung narinig pala nila tayo ngayon? Kailangan po natin makita. Papayag po ba kayo? Sige. Sige po. Mamaya po siguro mga bago kami umalis namin lalagay. Pero dapat hindi lang na anak ko na ano ko siyang madamay dito. Apa. Sige po. Tara po. Bakit siya nagsasalita? Siguro for now, guys. Magpahingin muna natin yung Magpahingin muna bata. natin yung bata. Grabe yung trauma niya. Esther, alis muna kami. Kayo po bahala kayo. Salamat. Kunin po na namin yung mga gamit natin. Pag anuhin nyo na po muna Ay, siya. ibang dito na lang magpalipas ng gabi. Babalik po kami mamaya. Opo. Sara. Tara. Sige po. Sige po. Tin. Tintin. Tintin, alis na daw sila. Sige po, Aling Esther. Babalik po kami. Batayin niyo na lang po siya. Salamat. Ganto, guys. Tara niyo na lang yung pinto. Opo, salamat po. Ganto, guys. Pumayag na si Aling Esther. Nalagay tayo ng camera sa kwarto niya. Nakita tayo ng camera Kaya sa sabi ko, kwarto. babalik tayo kung nilang natin yung gamit natin. Tapos we're good. Sana lang. Nakabit mo. Ang ano lang, ang ano lang ni ang concern lang Aling Esther. Mga madami yung bata. Baka madami yung bata sa gagawin natin. Tsaka baka magalit pa lalo yung Yung mga... kung ano man yun. Kung ano man yung ano sa bat. Uy, teka lang. Kunin natin para makabay tayo. Si. Ba't parang ganyan ka? Tuwing galing tayo dito. Okay ka lang talaga? Tara.
Natatakot. Tawagan na natin si Aling Esther. Ayoko na talaga. Guys, ano itong pinasok natin? Big boy, nakatagal! Hello, Aling Esther? Ano yun? Kamusta? May nakita na ba kayo? Opo, Aling Esther. Kailangan niyo pong mapanood to. Kailangan niyo pong makita Ngayon to. na po, Aling Esther. Opo. Ngayon na, ngayon. Yung ano po, yung video po niya.